news, or if you want to tell the people kung ano yung totoong balita, kung may nakita kang mga balita na nagkalat, na misinformation, at meron kang datos na makakapagpatunay na mali itong balita na ito, trabaho mo yun as Yusek na ilabas yung mga yan, hindi sumagot ng pabalang. Tanga. Oh, ito pa. Oh, ito pa yung isang ito pa yung isang bating pangwakas ni Claire. Pakinggan natin yung kabalbalan niya at kabulastugan niya rito sa kanyang statement na to. Hindi natin masasabing walang fake news. Kahit sa Senado, napakita, may mga bayaran daw at mukhang may nakikialam pa na ibang bansa. So, nakita niyo yung propaganda. At mukhang may nakikialam na ibang bansa. Mukha. Imagine na Yusek ka na, hindi ka pa sigurado sa mga pinagsasasabi mo. Hindi ba dapat, pag hindi ka sigurado, wag ka na muna magsalita? Di ba ganun yun, ma'am? Pagka yung hindi mo naman alam kung totoo o hindi, dapat hindi mo muna sinasabi. Unless, factual na yan, unless, totoo na yan, sinasabi mo na. Hindi ba? So dito, sinasabi mo na mukhang. Mukhang. Spokesperson ka ng Malacanang tapos hindi ka sigurado? Ang laki-laki ng Intel funds ninyo, hindi ka sigurado? Ang dami-dami pera ng gobyerno, hindi ka sigurado? O opinion mo lang yan? Hindi naman masama magbigay ng opinion. Pero wag ka magagalit dun sa mga taong nagbibigay ng opinion. Dapat ang taong bayan talaga maging mitikuloso, mapanuri patungkol dito. Itong debating to, ipinapakita anong kahalagahan ng mainstream media. Pinapakita dito na... Ano kahalagahan ng mainstream media? Tanga. Yung na yan, yung vlog, yung manindigan debate na yan, pinakita lang na walang kwenta mag-organize ng debate TV5. Pangalawa, wala kang kwentang Yusek talaga. Dahil binanatan harap-harapan sa mukha mo, sinabi ni Banat may fake news yung amo mo, hindi mo siya napagtanggol. At isa pa na patunayan natin dito sa manindigan na to, si Corina Sanchez hindi marunong mag-moderator. At isa pa, para masabi natin na itong manindigan na to ay bias talaga. Makikita mo lahat ng panelist nila, puros mga tiga-media, tapos yung mga studio viewers pa nila, puro mga taga-mainstream media. Si Banat Bay lang, tsaka yung isang si Orion ng ang vlogger. Tapos si Banat Bay hindi pa siya pwede magtanong kay Claire. Si Claire pwede magtanong sa kanya. Kala mo na sa korte siya. Anak ng tinapay. So yun yung mga nakita namin dito. Walang sinabi rito na kahalagahan ng mainstream media. Tangi. Wala na. Alam na ng tao na wala nang maniniwala sa mainstream media dahil ang mainstream media natin bayad na. Alam na natin yan, Diyos ko naman. Tangina, maglolokohan pa ba naman tayo? Sige. Organisado, talagang kumbaga dumadaan sa layering, may mga editing, talagang may vetting. So ibig mo sabihin, Claire Castro, nung vlogger ka pa, na mas magaling sa'yo itong mga taga-media kahit abogado ka? Dahil sila nasa media may multi-layering. Kapal na mukha mo, Claire, wala ka pa 3 buwan na Yusek. Tapos ngayon, sinisiraan mo na yung mga kapwa mo vlogger na parang dapat mas makinig sa mainstream media kaysa sa mga vlogger. Vlogger ka din dati, tanga ka. Di ba vlogger ka dati, dami nga nanonood sa'yo. So dapat hindi ka pinanonood ng mga nanonood sa'yo dahil wala ka namang utak, ganon. Bopuls talaga ang putya. Alam mo, Claire, ang dami mo sinasabi, bumabalik lahat sa mukha mo. Buti sana kung dati kang teacher. Hindi naman. Dati ka lang naman vlogger, ulul ka. Vlogger ka lang naman dati na naging PCO ka. Tapos ngayon, kakampi mo na yung mainstream media. Kalaban mo na yung vlogger. Dati kakampi mo mga yan. Kalahi mo mga yan. Hanggang ngayon nga, nagbablog ka pang tanga ka eh. Di mo maiwanan yung pagbablog mo eh. Tsaka Bopols. Alam mo ba, nasa poll dito yung amo mo na si Bongbong. Alam mo ba si Bongbong vlogger? Tanga ka eh. Alam mo si Bongbong si Bongbong vlogger yun. So ibig mo sabihin, lahat ng sinasabi ni Bongbong sa kanyang vlog, walang katuturan? Walang kabulastugan? Huwag kayo maniwala. Kasi hindi galing sa media yan. Ganun ba yun? Diretso. Verify yung katotohanan.
Pero ang social media ay importante rin. Yun nga lamang, dapat manatili sila sa katotohanan. Hindi pwedeng kung ano yung sabihin nila, tapos opinion nila, yung opinion pala, galing sa walang basihan. Fake news pa rin. Gago, hindi nga news yun eh, tanga. Opinion nga eh. Pwedeng wrong opinion, pero prove me wrong. Ganun lang yun. Hindi mo pwede sabihin fake news or mali yun. At hindi mo pwedeng sabihin na walang basihan. May basihan yun. Ano yung biglang gumising na lang ako, tapos bigla ko sasabihin yung mga salita na yun, gago. Ay, natutulog akong ganyan, tapos, ay, umaga na. Anong sasabihin ko? Oo, bangag si Bongbong, ganon. May basihan yun, tangingot. Lahat na sinasabi sa social media may basihan. Kaya nga may topic, may thumbnail, may title. Tangina mo, tanga ka ba? O, diretso. Opinion or disinformation pa rin yun. So with this, makikita natin ang mainstream media and social media, dapat they should go hand in hand. Dapat magtulungan. Pero ang kailangan nilang pagtuunan pa rin ay katotohanan. Yun lang naman yung keyword dito katotohanan. At sana, kung magsasalita sila, kung ano man ang kanilang mga opinion, hindi dahil nabayaran sila, kundi dahil sa kanilang pag-aanalisa at dapat base pa rin sa facts. Dapat lagi sa katotohanan. Sabi nga natin, kahit may kritisismo, kung ito naman ay may pagbabasihan, pwede naman ipaalam to sa gobyerno. Ulul, kinikriticize nga kayo, nakikinig ka ba? Di ba pag kinikriticize kayo, galit na galit ka, ikaw yung kagad nangangagat? Di ba kinikriticize kayo lagi, gago, bugbog na nga kayo sa kritisismo, wala nga kayo sinagot eh. Puros pabalang nga yung sagot mo sa kritisismo eh. Pag kinikriticize ka, babanatan mo Duterte. Pag may hiniling sa inyo, babanatan mo Duterte. Pag kinriticize yung mga congressman, ipapatawag sa Quadcom. Kapag nagalit ka, na nakapagsalita ka ng masama sa kanila, ipapatawag ka ron, pwede kang makontempt. Sasabihin nito, gago, hindi nangyayari ngayon yan. Ngayon, pag nagreklamo ka, kalaban ka, ganun ang tingin ninyo. Oo, wala, hindi. Pagka ganun na kagad kayo, rekta na kagad, wag na nating, wala nang intro yan. Basta, nagtanong sa inyo, nang alanganin kayo, kalaban na turing nyo doon, pinapatrabaho nyo na yan. Style mo, bulok. It's a way of improving the services to the Filipino people. No, kailangan daw nilang makinig yung kritisismo para daw ma-improve. Gago, wala kang tinanggap na kritisismo eh. Wala kang tinanggap na kritisismo. Pinaliwanag nga namin sa'yo yung bigas yung kaululan. Putang ina, katarantaduhan yan eh. Hindi yan sustainable eh. Oh, hindi ba? Alam mo yan for a fact na hindi talaga sustainable yan. Pero pinaninindigan mo pa rin. Alam mo kung sino dito ang bayad, Claire? Ikaw. Ikaw ang bayad sa ating lahat. Hindi naman ibig sabihin na porket ikaw ay bumabatikos, hindi ka na pakikinggan. We still need the truth. Kung ano man yung mga may pagkukulang man ang gobyerno, kailangan na. Style mo, 25% nga eh. 25% nga yung trust rating ng amo mo, isinisi mo pa sa mga Duterte. Isinisi mo pa sa mga fake news ng mga Duterte. Diba? Ano sinasabi mo, gago, hindi kayo nakikinig. Putang ina, Franz Castro, Claire Castro, ikaw ang fake news. Lahat ng mga sinasabi mo rito, kabaligtaran. Tayo na sa mundo lang ng mga halimaw nangyayari yan. May madinig yan. So, ito pa rin. Katotohanan pa rin talaga. Importante, especially ngayon na eleksyon, dapat malaman yung katotohanan at huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita nyo sa social media. Bakit? Kasi hindi lahat yan totoo. Totoo naman yan. Hindi lahat ng nasa social media. Totoo yung mga sinasabi. So, maging mapanuri. Ayun yun. Yun lang naman yun. Ganun lang naman kasimple. Ang magsasabi po kung ano yung totoong balita at hindi, yung mga nakikinig. Yun lang naman. Kung doon sa nakikinig, doon sa nagsasalita, ito yung totoo sa kanila, wala ka na magagawa ron. Oh, if you want to prove them wrong, i-debunk mo sila and then magpakita ka ng pruweba na mali yung kanilang mga pinagsasasabi para makorek, di ba? O kayo, wala naman kayong pinapakitang ganyan eh. Basta lang makabatikos ka sa mga Duterte, makapagbitaw ka ng mga kakupalan mong mga salita, okay ka na dun eh. Iba dyan,
partisan, yung iba dyan, bayaran. So ingat lang po, lalo na sa pagpili ng inyong mga kandidato na iboboto sa eleksyon. Unang-una, boboto tayo, karapatan nyo po yan, obligasyon nyo po rin yan, ha? Para po mailuklok yung tamang mga leaders. Ang mga leaders na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. So wag niyo pong ibenta yung inyong mga boto, wag po kayong pabudol. Ay, ilan to sinungaling eh, no? Gago, wag kayong pabudol. Yun nga amo mo ang mambubudol eh. Di ba kanina pa namin sinasabi at pinatutunayan sa ina yung amo mo talaga ang pinakaunang-unang fake news peddler sa Pilipinas. Ay, nako. Anyways mga bossing, ayan, nagtapos na naman po ang ating nagtapos na naman po ang ating palatuntunan at ayan, nagawa na naman nating pulutan itong mga gunggong sa lipunan. Napakaganda mga bossing ng diskurso na yan and napakaganda din ng pagre-represent ni Banat Bay sa aming mga vlogger. Kaya kudos sa iyo Banat Bay, congratulations sa iyong trending na mga malulupit na sagot na hindi kailangang taga-mainstream media ka, hindi kailangang abogado ka, hindi kailangang ikaw ganito, ganyan, para lang makapaglahad ka ng para sa sarili mo ay katotohanan. Bawat Pilipino may boses. Ako, ikaw, may boses. Mayaman, mahirap, may boses. Katulad po ng darating na eleksyon, lahat tayo may bilang. Ako, ikaw, girl boy, bakla tomboy, mga kababaihan, kalalakihan, bilyonaryo, milyonaryo, ay meron po tayong bilang sa boto at pantay-pantay yung ating bilang sa boto. Kaya po, again, number 53 sa balota. Para sa magandang Pilipinas, maayos na Pilipinas, malinis na Pilipinas, zero corruption na Pilipinas, mayaman na Pilipinas, mabangong Pilipinas, lahat na ng maganda sa Pilipinas. Dalhin natin dito at iangat natin pare-pareho yung buhay ng mga Pilipino. Number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. It's now or never, wag nating sayangin. Hay, pag sinayang natin yan, naku po. Pag hindi pa natin to ibinoto, naku po. Wala talaga tayong natutunan sa aral ng nakaraan. Maraming salamat po ulit. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Mabuhay kayo and sarang hamida po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.